Magandang morning mga tropa Mex. Toyota Vios recondition po natin yan. Una natin ginawa dyan, tinanggal muna natin yung kanyang mga camshaft cap, pati na rin po yung mga valve spring. Chichikin natin mga tropa Mex kung ano yung mga papalitan natin. Kung nagbabawas mga tropa Mex o malakas sa langis, isa po yan sa naging issue niya, valve seal. Kita nyo mga tropa, halos durog na yung rubber ng seal. At kapag nagre-recon tayo mga tropa Mex ng Vios o kaya Altis o kaya Avanza, tinatanggal po natin yung kanyang strainer po ng camshaft. Diyan po yan nakapwisto sa may baba ng sensor ng camshaft. Kasi pag once na barado po yan, posibleng kumatok o kumapit yung kanyang camshaft sa kanyang mga cap. Kita nyo mga tropa yung strainer niya, halos barado na po ng oil sludge niya mga tropa Mex. Lilinisin natin yan. Matapos nating linisin ng wire brush, sinunod na po natin yan yung kanyang pagbabalve seat. At pagkatapos nating i-valve seat, binalve replace naman po natin yung kanyang mga engine valve at lininis po natin yan sa hand drill yung kanyang mga engine valve para matanggal naman po yung kanyang mga carbon mga tropa Mex. At isinunod na rin po natin dyan yung kanyang pagbabalve lapping o valve grind. Matapos natin yung valve lapping, dinala na po natin yan sa ating katropang muscle shop para naman po ipatap resurface dahil may issue nga po yan na overheat. Matapos natin ipatap resurface, inuwi na natin yan at hinugasan natin din. Pasensya na mga tropa, hindi natin napakita yung paghuhugas nyan. At yun, ginamitan po natin yan ng sekreto nating panglinis. Kita nyo mga tropa, halos brand new na po yung kanyang cylinder head. Simbolo na po natin yan na wala munang valve spring para naman po i-valve clearance mga tropa Mex. At nang mahigpitan na natin yung kanyang mga bolt ng camshaft cap, binalve clearance na nga po natin yan. At yun, inaasahan po natin yan na tukod yan mga tropa Mex dahil binalve replace nga po natin yung kanyang mga engine valve at binalve seat pa natin at binalve lapping pa natin o valve grind. Kaya automatic mga tropa Mex, tukod po yan. Kaya babawasan po natin yan yung dulo ng valve para naman po makuha natin yung tamang clearance na gusto natin. Linagyan lang po natin yan na clearance na .008 o straight 8.
Pero halimbawa mga tropa mix, kung kayo mag-check ng clearance at pumalo po yan ng 10 o kaya 12 o umabot pa ng 15, huwag kayong mag-alala mga tropa mix, goods pa po yan o pasok pa naman po yan sa kanyang maximum niya na clearance. Pero kung lumampas na po yan ng 20 plus, dyan na po ninyo maririnig yung lagatik o lagapak. Ibig sabihin malaki po yung clearance mga tropa mix. Matapos nating i-valve clearance lahat ng valve, binaklas natin ulit yan mga tropa mix para ikabit na naman po yung kanyang valve spring. At yun, ginamit natin dyan yung DIY tools natin na pangkabit ng valve lock. Patapos natin kabit yung kanyang mga valve lock, pinalo-palo natin yan mga tropa mix para sigurado po tayo na kumapit yung kanyang mga valve lock sa kanyang engine valve. At ikinabit na nga po natin dyan yung tinanggal natin kanina na strainer ng camshaft o oil strainer mga tropa mix. At yun, ibinalik na natin dyan yung kanyang mga valve lifter at ipinatok na rin natin yung kanyang camshaft at linagay na rin po natin yung kanyang mga camshaft cap bolt. Hindi na po natin higpitan yan dahil babaklasin naman yan ng ating tropa para po ipapasok yung kanyang head bolt. Hindi po kasi may kakabit yung head bolt kapag mayroon pong camshaft. At ibinalot na nga po natin yan, ready to deliver na yan sa ating katropa. At shoutout na rin natin ang may-ari ng Jansen Auto Works, Boss Jansen. Shoutout sa iyo boss, maraming salamat sa tiwala. Located po yan dyan sa San Juan. At yun, palike and follow naman po dyan at pa-share na rin kung inyo pong ibigay ng maikling video nito mga tropa mix. Marami pong salamat, God bless.